Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan mga kaibigan kung bakit milyong-milyong mga tao, specifically mga Chinese citizen na umaalis sa bansang China. At bakit nga ba sa first quarter pa lang ay 65 million na mga Chinese ang umalis sa China, na nangangamba ang gobyerno ng China dahil tila baga ayon ng mga Chinese ang patakaran at sistema ng gobyerno ng bansang China. At ang China ang isa sa may pinakamalaking immigrant na nangingibang bansa para lang lumayo sa bansang China. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang Great Escape ay isang pamilyar na mga kwento na kung saan ay tumatakas ang mga mamamayan ng isang bansa upang makapunta sa ibang bansa na may mas magandang oportunidad. At ang karamihan na may kwento patungkol sa Great Escape ay ang North Korea, Russia at mga komunistang countries sa bansang Europa. Pero ang nakapagtataka mga kaibigan, ang mayamang China ay napakarami palang mga tumatakas na mga Chinese na mga citizens para lang layuan ang bansang China. Katulad na lamang noong 1960s, napakarami mga Chinese people ang nagugutom ang pumunta ng Hong Kong para sa greener pasture, at sa loob ng 30 years mula 1960 ay umabot na ng 1 milyon ang mga tumakas na mga Chinese citizen palayo ng bansang China dahil na rin sa kahirapan na mamuhay sa bansang ito. Una na dito ay ito ay komunistang country. Pangalawa ay dahil walang masyadong oportunidad sa mga taong may hirap, na lalo silang nagugutom dahil puro na lang pahirap ang nararanasan ng mga mamayan sa China. Ang isa pang katanungan dito, ang China ay mayaman na, ngunit bakit kaya hindi nila ma-retain ang mga tao na nandito sa loob ng China? Aminado tayo na ang bansang China noong unang panahon ay mahirap din na bansa na katulad din ng Pilipinas. Ngunit bakit na mayaman na ang bansa ay marami pa rin ang umaalis sa bansang China? Ayon sa United Nations, isang statistics ang nagpapakita na sa taong 2021 ay napakaraming mga refugees na mga Chinese sa iba't ibang parte ng mundo, na umabot ng 118% globally. Ibig sabihin, sila ang mga Chinese people na walang tirahan na nakatira sa mga refugee center. At ito ay umaabot ng 117,000 na mga Chinese ang mga refugees sa iba't ibang dako ng mundo. At makikita natin mga kaibigan na ito ay 8 beses na mas malaki kaysa sa huling leader ng bansang China na umupo noong 2012. Ibig sabihin, mas madami ang naghirap noong umupo na si President Xi Jinping bilang leader ng People's Republic of China. At ang Great Escape na ito mga kaibigan ay katulad ng pelikulang The Great Escape, na kung saan tumatawid ang mga tao sa mga borders para lang makapunta sa ibang bansa. At ito ang nangyari mga kaibigan sa bansang China. At halos 6,500 na mga Chinese ang nahuhuli dahil sa illegal na pagkocross ng borders ng China. At ang kanilang rota ay gusto nilang pumunta ng bansang US. Dahil sa bansang US daw ay mayroong greener pasture na naghihintay para sa kanila. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club, na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. At kung ating makikita mga kaibigan, ang mga immigrants ng bansang China ngayon, at ayon pa sa data patungkol sa pagko-cross country ng mga mamayan ng China sa ibang bansa, ay mapapansin natin mga kaibigan na napakaraming mga netizens ng bansang China ang nag-i-inquire patungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Umaabot na ito ng halos 49,196,000 o
o umaabot mga kaibigan ng 150% ang mga gustong umalis ng bansang China. At ito ay nakakagulat para sa bansang China na ubod naman ng yaman na sinasabi nila. At makikita natin dito sa WeChat, requirements for moving to Canada ay umaabot mga kaibigan ng 2,846% na pag-angat ng paghahanap sa mga websites. At yung pagtaas mga kaibigan ng where to go overseas ay umaabot na ng 2,455%. At makikita natin mga kaibigan, ang pagtaas ng mga citizens na gustong umalis ng China ay makikita natin sa chart ay ang bansang Shanghai, Tianjin at Guangdong. At ang top 3 na pinakagustong puntahan ng mga Chinese ay ang bansang United States, Canada at Australia. Ika pa sa isang report, binabanggit niya dito, in the first quarter, the National Immigration Authorities checked 65.065 million departures, including 32.351 million for mainland residents, 29.488 million for residents of Hong Kong, Macau, and Taiwan, and 3.226 million for foreigners. Ngunit hindi pa naman nakikita mga kaibigan kung itong 65 million na mga umaalis sa bansang China ay mga turista ba o mga citizen ng China. Ngunit ganun pa man, napakalaki mga kaibigan na pag-angat ito sa mga estatistika na ating nakikita sa bansang China. At ang numerong ito ay nagbigay takot sa ibang mga citizens sa bansang China. Ika pa ng isang citizen ng China. Sabi pa niya dito, suddenly, 65 million people are leaving China. Why? Is there something big going on? 65 million people, ika pa niya mga kaibigan, na siya'y nagtataka kung bakit 65 million na mga tao ang umaalis sa bansang China. You should know and understand how huge that number is, ika pa ng isang citizen. It's as many as the combined population of Beijing, Shanghai, and Guangzhou. Kaya kung ating mapapansin, ang tatlong malalaking mga syudad na ito ay tila baga nawalan ng tao dahil sa laki ng mga immigrants na umaalis sa bansang China. 65 million people is just for the first quarter, 3 months. So why such a high number? Ito pa ang tanong ng isang citizen. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang increase ng mga immigrants sa bansang China noong 2022 ay umaabot ng 0.79% increase mula 2021. At hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang percentage ng increase na ito hanggang sa taong kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi pa bumababa ang percentage ng mga nagmamigrate na mga Chinese people sa ibang mga bansa. At ang isa sa mga rason kung bakit ito nangyayari ay karamihan kasi ay walang bilib sa leadership ni President Xi Jinping. Dahil pinapalakas lang ni Xi Jinping ang kanyang sandatahang lakas. Ngunit hindi niya talaga napapalakas ang mga mahihirap na mga mamayan ng bansang China. At hindi fair ang trato sa mga mahihirap at sa mga mayayaman sa bansang ito. Kaya naman naghahanap ang maraming mga Chinese sa ibang bansa ng ibang opportunity dahil mas gusto nila ang patakaran ng mga gobyerno na hindi komunista. Dahil totoo nga namang napakahirap mamuhay mga kaibigan sa isang bansang komunista na wala kang kalayaan sa kung ano ang nais mong gawin. Walang kalayaan sa relihiyon, walang kalayaan sa pananampalataya, at walang kalayaan sa mga gustuhin mong gawin para maitaguyod ang iyong pamilya. Ngunit ito ang good news mga kaibigan dahil mayroong isang kaharian na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na karangyaan na wala ng paghihirap kundi punong-puno ng kayamanan at punong-puno ng kasiyahan. Ito ang kaharian ng ating Panginoon Diyos. Lagi nating tatandaan na hindi tayo tagalupa kundi tayo talaga ay tagalangit mga kaibigan. Filipos 3 verse 20 to 21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas, sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay.
Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malulhati. Tunay nga mga kaibigan na ang ating mundo ay hindi talaga ito ang ating tirahan, dahil ang ating Panginoon ay may naihanda na isang kaharian sa langit, na ito ang ating permanente na bayan, at ang ating katawan ay babaguhin niya ng isang katawang immortal na mananahan kapiling ng ating Panginoong Diyos magpakailanpaman. Ang tanong ay, nais mo ba mga kaibigan na makampilang sa bayang ito? Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na kami ay mga estranghero lamang sa lupang ito, dahil ang tunay naming bayan ay walang iba kundi sa langit na bayan. Nawa Panginoon ay tanggapin niyo po kami na maging karapat dapat nawa kami sa inyong banal na harapan, at upang makapiling po namin kayo sa langit na bayan. Salamat Panginoon sa inyong pangako, at salamat Panginoon na kami Panginoon ay aalagaan po ninyo hanggang sa sandali na kami po ay makapiling po ninyo dyan sa langit na bayan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.